Magandang araw po sa ating lahat mga kapatid. Pinupuri po natin ang Panginoon sapagkat sa pagkakataong ito ay maaari po nating pag-aralan ang ilan sa mga subok at mga pamamaraan ng pag-unawa sa salita ng Panginoon. Ibig sabihin sa Biblia, tatalakayin po natin yung mga pangkalahatan o mga general principles of hermeneutics. Kung magtatanong po kayo saan po hinango ito. Kung meron po kayong lumang aklat ng hermeneutics o understanding hermeneutics ay mula po ito sa aklat ni Norton Sterret. Napakalumang aklat po yun, maliit na aklat lang po yun. At doon po natin hinango ang marami sa mga patakaran at mga principles of interpretation. Simulan po natin sa pagbibigay ng katuturan o meaning doon sa salitang hermeneutics. Pag sinabi po nating hermeneutics, ito po ay basically the science of proper interpretation. Kapag biblical hermeneutics, is the science of proper interpretation of biblical passages. Kapag tama ang interpretation, maganda ang application. At kapag tama ang application, tama ang pamumuhay. Napakahalaga ng tamang pagbibigay ng kahulugan sa mga passages ng ating pag-aaral. Dito po nagkakaroon ng maraming problema ang mga iglesia kapag hindi po alam kung ano ang tamang pagbibigay ng tamang kahulugan sa mga passages, lalo pat ang mga salita ng Diyos ay napakahalaga at napakaselan na ipagkakatiwala mo sa mga hindi bihasa o kaya hindi naunawaan kung ano po ang tamang kahulugan. Ang pag-unawa po sa salita ng Diyos ay katulad po ito ng isang granada na ibinigay mo sa isang bata at paglalaruan niya ito at maaaring siya po ay magkaroon ng aksidente, disaster mula po sa paghawak ng granada na isang bagay na hindi dapat hinahawakan ng isang bata. Ang salita ng Diyos po ay napakaselan po nito at pwede itong maging volatile, pwede itong sumabog sa maling paraan kapag ito po ay handled ng mga taong hindi pa bihasa o hindi pa natuturuan sa skill ng pag-interpret. Para din itong sword. Alam natin na ang salita ng Diyos ay isang sword of the Spirit, pero kapag ang sword ay ginamit ng isang taong hindi skilled, maaari pong ang sword na ito ay maagaw sa kanya at gamitin laban sa kanya. Dito makikita natin na ang hermeneutics o yung tamang pamaraan ng pagbibigay ng kahulugan sa salita ng Diyos ay napakahalagang skill. Dapat matutunan ng lahat ng naglilingkod sa Panginoon, especially in the Word, sharing the Word, teaching, doctrine, interpretation. Gamit ito, skill ito ng mga pastor, ng mga teachers, Sunday school teachers, at sino mang scholar ay maaari pong gamitin at dapat gamitin itong mahalagang principles of interpretation. Kapag meron po kayong mga tanong ay maaari po ninyong isulat sa comment section. Ano po? Meron po tayong humigit kumulang 6. Ang una po nating principle ay interpret the passage of the Bible according to the mature, spiritually minded person. Una po ay mahalaga ito kasi kailangan itong handle ng isang mature na mananampalataya. Kaya pag sinabi po nating mature, hindi siya isang baguhan, hindi siya kailan lamang. Kailangan alam niya, meron siyang working knowledge of the Bible at alam niya yung pangkalahatang katuruan ng Biblia. Alam niya mga basic doctrines of the Bible, mga biblical doctrines. At syempre, dahil ang Bible po ay spiritual book. This is the book of God. Ito ay book na may kinalaman sa spiritual life ng mga tao. Ito ay inuunawa sa magitan ng spiritual discernment, spiritual illumination. Kailangan natin ng Spirit of God. Hindi lamang ito isang teksto o isang aklat, ordinaryong literatura na maaari pong basahin ng napakasimple lang. So kailangan ito maunawaan ng mature, spiritual mindset, mind ng isang tao, no? Mindset. So mahalaga ito. So mahalaga, meron siyang Bible knowledge, tama, alam niya ang pagkaunawa sa mga tamang salita ng Diyos, doktrina. Meron din siyang karanasan, hindi siya baguhan, at ang kanyang karakter at ang kanyang reputasyon sa harap ng mga tinuturuan niya ay makakatulong sa pagbibigay ng tamang unawa. So dito po makikita natin na yung person, yung missionary, yung teacher mismo ay kasama doon sa pag-interpret, no? He himself is part of the message that he is trying to interpret. Yun po ang unang principle natin. Ikalawang principle natin, interpret the passage according to context. Pag sinabi nating con, with, and texere, text, para itong mga hibla na yung pinagtiritirintas. Iba't ibang hibla na pinagtiritirintas mo to the point na inayos mo siya na madali siyang tingnan sa isang maayos na paraan.
at madaling maunawaan ng mga nakikinig. Pag sinabi po nating context, ano ang context ng John 3:16? Ang context, ito yung mga text bago yung text at mga text pagkatapos ng text na yon in point. Nung banggitin ng Panginoon Jesucristo kung paanong tinaas ni Moises ang ahas sa ilang, ganun din itataas ang anak ng tao at upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay maliligtas. Ahas sa ilang, inilagay in parallel with Jesus Christ who is crucified on the cross. Opo, kasi yan po ay context, pero may history. So may historical context at meron ding actual na context where Jesus was crucified hanging on the tree. Just like the snake na nasa tikin na ang dahilan ng kanilang pagtingin doon ay yung sila'y mamamatay dahil sa kamandag ng mga ahas na tumuklaw sa kanila during the time of the Numbers in the Old Testament. Kailangan maunawaan natin yung ganong mga context o mga setting na kung saan kailangan mahugot natin yung actual na senaryo. Interpret the passage according to context. Mahirap po yung dumadampot lang ng mga talata tas i-memorize mo. Ano po, mapanganib po yon sa ilang mga pagkakataon. Sapagkat kapag ikaw ay nagbigay ng talata o kaya ikaw ay nag-memorize ng talata tas in-apply mo sa sarili mo without really knowing what is the text or the context or para talaga kanino yung mga talatang yon, ay maaring magkamali at maaring ikapahamak ng isang tao kasi mali ang pagkaunawa. So another example natin yung 1 Corinthians chapter 12 verse 19. Ang sabi po doon, kung sa buhay lamang na ito tayo nagsisiasa kay Kristo, tayo sa lahat ng nilalang ang kahabag-habag. If in this life only we have hope in Jesus Christ, we are of all people most miserable. Yan po ay kinukot yan ng mga ilang false religion dito sa Pilipinas para sabihin na hindi dapat kay Jesus kundi sa Father o kay Yahweh lang daw sasampalataya. So hindi daw si Jesus ang dapat sampalatayanan at kawawa ang mga sumasampalataya kay Jesus sa buhay na ito. Pero kapag atin pong tiningnan o binasa ang mga talata dito sa 1 Corinthians chapter 15, kasi itong kinokot nila ay chapter 15 verse 19. Ano ang context ng chapter 15 verse 19? Eh di chapter 15 verses 1 hanggang 18 at saka chapter 15 verses 20, 21, 22 hanggang sa verse 58 ng chapter 15. Ang sabi sa verse 19, kung sa buhay na ito lamang tayo nagsisiasa kay Kristo, tayo sa lahat ng nilalang ang kahabag-habag. Pero pag pumunta ka sa verse 20, nakasunod nung verse 19, ang sabi doon ay, ngunit si Kristo'y nabuhay na maguli. So makatuwid, hindi yung verse 19 ang nagmamatter, kundi yung kadugtong niya ng mga talata hanggang verse 58. Ito ang kagandahan ng i-consider mo yung mga talata na before and after nung verse na kino-quote. Kapag nagdampot lang ng talata at kumuha ng mga verses na ganyan para lang i-memorize o para lang i-proof texting po yon. Yan po ang trabaho ng maraming cult ngayon. Dumadampot po sila ng mga talata para lang isuit sa kanilang mga doktrina. At mapanganib po yan. Ilang kulto na sikat dito sa Pilipinas, lahat sila gumagamit ng salita ng Diyos. Lahat sila ay nagpo-proof texting. No po? Yung padampot-dampot ng mga talata sa iba't ibang aklat, tapos ay bubuuin nila yon para bumuo sila ng doktrina nila na magpapatibay sa kanilang doktrina o katuruan. That is a very unsafe and very dangerous method of interpretation. Third example natin doon sa principle of interpreting according to context ay yung Jeremiah 29 verse 11. Napakaganda po ng mga talatang yan. Ang sarap i-memorize, nakakasuit ng yung damdamin kung ikaw ay naghahanap ng mga talatang magbibigay sa iyo ng lakas ng loob, peace of mind, and then a sense of future. Kasi sabi doon, I know that the plans I have for you. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you a future and a hope. Maganda yon. Pero kapag tiningnan natin yung context niya, historical context, ay mapapansin natin na hindi pala yon kung kani-kanino lang sinabi. Ito pala ay sinabi sa mga Hudyo o sa mga Jews na sinakop at dinalang bihag sa Babylonia. Ang sabi ng Panginoon through Jeremiah, kayo na mga Hudyo na dinalang nakatanikala dito papunta ng Babylonia, kayo ay under discipline. Kayo ay itinutuwid ni Yahweh dahil sa inyong mga idolatry at mga pagsuway sa mga kautusan ni Yahweh, hindi pagsunod sa mga palatuntunan niya. Kaya nung dalhin sila doon sa Babylonia, nag-iyakan sila. At isa doon si Jeremiah na nakasama sa pagkabihag na yon. Kaya kasama siyang umiiyak doon.
Kaya sabi ng Panginoon, "O diyan lang kayo, maghintay kayo 70 years." Imagine that, 70 years magtitiis sila. Hihintayin nila ang panahon ng pagbabalik ni Yahweh kasi sabi ng Panginoon, "Sige, after 70 years, I will come back to you." Basahin niyo yung buong chapter 29 and you will understand that these are the Jews being disciplined by the Lord in order for them to teach the hard lesson, the hard and yet very important lesson of shunning away from idolatry. So kaya sila napunta doon because of idolatry. Iniwan nila si Yahweh at sila'y nagpunta sa kani-kanilang mga dinidiyos na yon. Kaya sabi ng Panginoon, sige, 70 years dyan kayo. After 70 years, I will come back, I will come to you. And that's the time na natupad yung pangako ng Panginoon na binigyan sila ni King Cyrus ng kalayaan para magbalik sa lupang pangako at i-rebuild ang walls of Jerusalem. At i-rebuild yung mga gates na yon. At yun yung mga panahon na sila, Ezra at si Nehemiah, ang siyang nag-lead sa kanila. Imagine that, kung ang mga taong binihag noon ay 70 years old na, hindi na nila maabutan ito, itong pagtupad ng mga pangako ni Yahweh sa kanilang muling pagbabalik sa lupang pangako. Kung sila ay mga bata pa, at maabutan nila ito, kunyari sila ay 10 years old, after 60 years, di 70 na sila noon. Ang mangyayari doon, sila lang ang makakatikim ng mga pangako. So, definitely, ang makikinabang dito ay yung mga bata-batang generation ang makaka-enjoy ng pangakong ito na after 70 years, sila ay babalikan ni Yahweh at muling ibabalik dun sa lupang pinanggalingan nila. Ayan ay context na naman. And then last example natin ay yung Romans 8:28. Everything works together for good for them who loves the Lord. Minimemorize ito ng mga iba. Masarap kasing tingnan, masarap basahin itong very soothing. Everything work together for good for those who love the Lord, for those who are called according to His purpose. Pero mga kapatid, pag tiningnan natin to at inunawa natin kahit yung verse 28 lang, mapapansin natin na all things work together for good for them who love the Lord. E teka muna, everything will work out for good para lang sa nagmamahal kay Lord. Eh paano kung ikaw ay nabubuhay sa kasalanan, tapos may nangyaring masama sa iyo, pwede mo bang i-claim tong verse na to? Hindi pwede, sapagkat hindi ka nagmamahal kay Lord kasi pag nabubuhay ka sa kasalanan, meaning hindi ka nagmamahal kay Lord. And therefore, things will not work together for your good. But pwede rin for your good kasi dinidisipline ka ng Panginoon. Pero sabihin natin na for your good kasi ibe-bless ka ng Panginoon, maglilid talaga siya sa maling interpretation. Do not sugarcoat the words of God by disregarding the context. Historical context, cultural context. And the third principle is interpret the passage according to the rules of grammar. Mga kapatid, dapat nating tandaan na ang salita ng Diyos ay dumating sa tao at isinulat ng tao. Mga propeta at mga apostol ang nagsulat nito. So the words of God were transcribed into the words of man. The language of God transcribed into the language of man. Gamit ang alpabeto at ang mga letra ng mga tao, salita ng tao, ginamit para dalhin, ibaba ang mga salita ng Diyos. Dumating sa atin yung salita ng Panginoon gamit ang lengguwahe ng tao. Doon sa mga original na mga readers at original na mga Hebreo, sa mga Hudyo at sa mga Greeks. Yung mga language experts at mga scholars ng mga time na yon, tinranslate nila ng buong ingat yung mga salita ng Panginoon para maiparating sa atin yung salita talaga ng Panginoon na gusto niyang sabihin sa magitan ng kanyang mga apostol at ng kanyang mga propeta. Pero dahil sa ang Biblia po, hindi lamang siya isang uri ng literatura o literature gaya na sabi natin sa naunang mga principle, kailangan siyang i-interpret hindi lamang as an article or a literature o isa just another book. Kailangan maingat na i-interpret siya with extra care sapagkat meron siyang aspect ng interpretation na hindi lamang basta interpret ng kaisipan kundi ng spiritual aspect na po. With the Spirit of God, ang pag-interpret nito ay kailangan ng tulong ng banal na espiritu. So kapag sinabi po nating words, interpret the passage according to the rules of words and grammar, hindi ba ang words o yung mga salita ay nagbabago? Kasi po, ang mga salita ay dynamic. So pag sinabi nating dynamic, ang opposite nito ay static. Pag static, hindi nagbabago. Pero pag dynamic, umiinog siya at nagbabago siya sa paglipas ng panahon. Kaya yung mga salita nung 1611, yung King James Version, na translated with the sponsorship ni King James of England, 1611, tinranslate ng mga Bible scholars,
nung tinranslate ito, gamit ang lengguwahe nila noong mga time na yon. Kaya very old, very archaic ang mga salitang gamit doon. Katulad ng believest, thou, mayest. So makita natin yung mga EST, mga archaic, archaism, yung mga lumang mga salita, lumang pamamaraan ng pagsasabi ng mga words, sugon lamang sa kanilang panahon. Habang sa paglipas ng panahon, dumating na yung pagkakataon o yung pangangailangan na dapat i-translate ang King James Version into a New King James Version na sometime, kung hindi ako nagkakamali, noong 1980s or 1960s, nagkaroon sila ng bagong translation. Inalis nila yung mga EST, mga believest, thou, thine, pinalitan nila ng you, yours. Isinali nila sa paraang maintindihan siya ng kasalukuyan na mga audience or reader. So nagbabago ang salita, kaya ang mga translation nagbabago din. Binabago ang mga salita, pero ang kahulugan ay nire-retain. So makita po natin na nagbago ang mga salita, pero ang meaning the same. Yun yung translation, not word for word, but translation, thought for thought. Principle of translation po yan. Yun yung sabi ng ilan sa mga kasama natin na nasa Philippine Bible Society, na kapag sila daw ay nagsalin, titingnan nila sa original, titingnan nila sa old translations, pagkatapos ay yung thought nito ay isasalin nila sa thought or prevailing thought ng kasalukuyang henerasyon na readers. Safe pa rin at hindi kung sino-sino lang ang nagtatranslate nito. Mga aral na tao at nag-aral talaga ng language, etc. From the original to the present generation. Same words have different meaning. A word has no meaning when it is alone, or it could have so many meanings when it stands alone. Halimbawa, pag sinabi natin salitang grace, sige nga, tanungin mo yung ilang tao dyan, magkakaibang tao, tanungin mo anong ibig sabihin ng grace. Sasagutin nila, biyaya. Sasabihin naman ng iba, yan ay God's riches at Christ's expense. Acronym, God's riches at Christ's expense. Pwede rin. Sasabihin na isa, hindi, ang grace ay pangalan niya ng magandang babae. Another one, meron kaming barko na sinakyan, ang tawag ay Grace. Barko. So, alin doon sa mga meaning na yon ang pwede nating i-adapt? Well, wala. Bakit? A word, when it stands alone, has no meaning sa konteksto ng maraming taong umuunawa. So, nasaan ang meaning ng word? The meaning of the word is in the sentence. Use the word. Do not ask for the meaning of the word. Ask for the use. How is the word used in a sentence? So, ang sentence, ang siyang context ng word. Sabihin mo ang word, interpret mo siya, ma-interpret mo siya kapag ginamit mo sa sentence. Ano ibig mo sabihin? Define your term. Kahit ang mga philosophers, pag tinatanong na, gumagamit sila ng mga high-sounding, highfalutin words na out of this world. Kahit pag gamitan ka ng sangkatutak na mga malalalim na salita yan, ibalik mo sa kanya, what do you mean when you said this? So, tanungin natin sila kung ano ibig sabihin. Sila magde-define. So, who defines and what defines the word? The word is being defined by how it is used in a sentence. Context ng word ay nasa sentence. Ang context ng sentence ay nasa paragraph. Ang context ng paragraph ay nasa chapter. At ang context ng chapter ay nasa book. Ang context ng New Testament ay nasa Old Testament. The context of the Old Testament is in the New. Jesus is hidden in the Old. The Old is revealed in the New. Pagsamahin mo yung Old and New Testament, this is the whole context of God's plan of redemption. So context lang po yan, words, no? And grammar. Same words, different meaning, pero may mga words na different, magkakaibang words pero the same meaning. So fact din yan about words. It's a fact. Ang Word of God ay dumating sa atin in human language. So it has to be interpreted in the language of man, but with the thought and with the meaning of God, because the meaning lies in the mind of the writer. The meaning of the word lies in the mind of the writer or the mind of the speaker. Hindi pwedeng ang magbibigay ng meaning o magde-define ng meaning ay yung reader o yung listener. Magagalit siya o matutuwa siya, ay, ang ganda ng ano. Hindi. You ask the speaker or you ask the writer, what do you mean when you said this? Because the meaning of the word lies in the mind of the speaker and the writer. Okay po. So mahalaga, ask questions, clarify questions when you do not understand the word. When you have questions, you have comments, just write your comments, mga kapatid. Principle number 4, interpret the passage according to the author's mind and purpose. The meaning of the word or the passage is dependent on the mind of the
writer or mind of the author. So ano ba ang author's mind? Kung ano ang gustong sabihin ng author, isinusulat niya ito. Mahalaga din na malalaman natin yung purpose ng author kapag binasa natin yung buong sulat niya. Halimbawa, basahin natin yung sulat ni Paul, all about faith. Basahin natin yung sulat ni James, about works. Sabi ni James, may pananampalataya ka pero wala kang gawa. Alam mo ba na ang pananampalatayang walang gawa ay baog, therefore hindi nakakapag-save. At maging ang mga demonyo ay mayroon ding pananampalataya. Kailangan ipakita mo ang pananampalataya mo sa magitan ng iyong gawa. Parang lumalabas ngayon na parang mali ang doktrina. Kailangan may gawa. Basahin mo naman yung sinasabi ni Paul sa mga Romans. So ang palataya ka ng iyong isip at ng iyong puso at ikaw ay maliligtas. Anong masasabi natin doon? Nagkakakontrahan ba si Paul at saka si Santiago? Not. Kasi may iba silang audience. May iba silang purpose. May iba silang objective in writing to their own audience or readers, listeners. Titingnan natin kung ano ang nasa mind ng author. So pag sinabi natin, kapatid, paki-interpret nga po itong sabi ni Paul. Pakisabi nga po kung ano ang ibig sabihin ni Paul dito. Mga kapatid, kapag in-interpret natin yon from our own perspective, kailangan alamin natin kung ano talagang gustong sabihin ni Paul. What is it that the author is trying to convey nung sabihin niya ito? Kasi the mind of the author or the purpose of the author is in the mind of the author. Nakakalat ito sa kanyang sinulat. Kaya pag binasa po natin yung buong aklat ni John, makikita po natin na kadalasan ng mga lengguwahe na gamit ni John ay light and darkness, love and hate, indifference, yan. Holiness of God and the darkness of this world, living in light and living in darkness. Dualism na ginagamit ni John. Eh, ano ba talagang gusto niya sabihin? Gusto niya sabihin na manghiwalay ang mga mananampalataya sa gawa ng mundo. Ang darkness na nagsisimbolize ng sin o kaya ay domain of the darkness or domain of the enemy, and light and love is the dominion of the Christians at dominion of the Holy God. Mahalaga na babasahin talaga natin yung buong sulat nila para maintindihan natin ano ang author's mind at makikita natin yung purpose niya. Wala talaga kontrahan. There is no contradiction in the words of God. If there is any contradiction in the word of God, the contradiction is only seeming. Parang lang. Tila man din nagkakakontrahan o nagsasalungatan. Wala pong ganun sa Biblia because the Holy Spirit will not contradict Himself. Overall, the author, the divine author who is the Holy Spirit, guiding all the different human authors, will not contradict themselves. So it is God who give consistency in the meaning using human authors. They were all guided by the divine author, no less than the Holy Spirit. Principle number 5, interpret the passage according to the historical, cultural, and geographical background. Pag nag-interpret po tayo ng mga salita ng Panginoon, the biblical narratives, marami po yan mga settings. May historical setting yan, may historical factor. Merong geographical, ibig sabihin saang lugar ito. Jerusalem ba yan? Canaan ba yan? Yan ba ay sa Egypt? And then the cultural, the life setting of the people, yung kanilang kultura, gaya ng lengguwahe, religion, customs and traditions, bahagi po yan ng kanilang mga values nila. Yan po ay bahagi ng kanilang culture. So kapag tayo nag-interpret ng bahagi ng Biblia, ng salita ng Diyos, mahalaga i-consider natin yung saan nangyari to, kailan, saang lugar, geography ba to, geographical ba to, bakit nila nasabi to, yung kultura nila, bakit ganon, kakaiba sa atin. Titingnan natin kung anong factors ang makikita natin doon na dapat ay i-consider natin. Halimbawa, historical. Alam naman natin na ang history ng nilalaman ng Biblia ay basically history ng Israel, the chosen people. So, interpret natin ang Biblia ayon sa history at saka sa culture at saka sa geography ng mga Hudyo. Otherwise, hindi natin magigets yung talagang kahulugan nito. Simula ang kasaysayan ng mga Hudyo, history nila kay Abraham, na dati ay Hintil, ngayon ay siyang genitor siyang pasimula ng Jewish nation. And then, geographical, basically, nabuhay sila sa Canaan. History nila galing sa Egypt, lumipat sila sa lupang pangako at sila ay nanirahan doon at sila ay pinalayas ng Panginoon doon at sila ay muling ibinalik at sila ay pinalayas muli at ngayon ibinabalik sila noong 1948. Makita natin na sangkatutak talaga na mga pinagsama-samang mga history and geography and cultural consideration kapag po ating i-interpret ang isang passage, no? Especially kapag mayroong mga explicit o mga napakaliwanag na mga pahiwatig na ito ay may
cultural or historical overtone o kaya geographical consideration. Maraming mga Hudyo ang medyo may kayabangan sila. Marami silang yabang kasi nga means spiritual pride. Kasi minsan nga yung teacher namin sa Bible school, may nakikita siyang mga Hudyo, hindi siya kinakausap. Kasi ang pakiramdam ng mga Hudyo, meron silang spiritual superiority complex na ang pakiramdam nila sila lang ang saved. Sila lang ang people of God. Hindi natin maalis sa kanila yon kasi it is God who reached down to them. Pero ang mga hentil, wala, hindi naman ni-reach out ng Diyos nung una pa ang mga hintil, kundi nag-reach out siya sa chosen nation. Kaya makita natin dito na parang hindi paborito ang mga Gentile. Pero later on, maunawaan natin na mga Gentiles pala na katulad natin ay kasama sa isang malawak na history ng pagliligtas ng Diyos. Consider natin yung culture ng mga Hudyo kung ang pag-uusapan ay pag-aasawa. Meron ba kayong alam tungkol sa levirate system of marriage? Nangyari po ito kay Judah. Si Judah ay may asawa at meron siyang 3 anak, si si Onan at saka si Shelah. Merong isang babae na ang pangalan ay Tamar. Sabi ni Judah, gusto niyang mapangasawa ni Tamar yung kanyang panganay, si Nagsama si Tamar at saka si na panganay ni Judah. Namatay si nang wala silang anak ni Tamar. Ano nangyari? Sabi ni Judah, ang cultural element nga nila ay liberate. Ikaw na si namatay, ang sumunod mong kapatid na si Onan ay dapat mapangasawa niya yung balo ni na si Tamar. Yung bata na magiging bunga ng pagsasama ni Onan at saka ni Tamar, si Onan na pangalawang anak, ay i-raise niya yon para kay para naman si ay may legacy, no? Meron siyang anak. Kaso, ayaw ni Onan, kaya hindi niya itinuloy buntisin si Tamar. Kaya pinatay siya ng Panginoon. Then after some time, umaasa si Tamar, ibibigay ni Judah si Shelah kay Tamar. Pero hindi niya ginawa. So yun ay paglabag sa cultural aspect. Pero under the direct command of God. Ginalang ng Panginoon yung kanilang kultura Yun ang kultura nila. Dito, hindi naging righteous si Judah. Ayon sa kultura nila na sinususugan din ng Panginoong Diyos. Cultural aspect. Si Ruth na isang Moabite ay balo, pero nung mapangasawa niya si Boaz, bago sila magsama ni Boaz, sabi ni Naomi, pumunta ka doon kay Boaz. Madaling araw punta ka. Habang siya ay tulog pa, punta ka doon sa paanan ni Boaz. Buksan mo ang kanyang palda, isaklob mo sa'yo doon sa kanyang paanan. 'Di ba? Ano 'yon? Parang para sa ating kultura ng mga Pilipino, hindi maganda yung pupunta ka sa bahay ng lalaki habang siya ay natutulog. Pagkatapos, bubuksan, kasi may mga palda ang mga lalaki noong mga time na yon, mga Hudyo. Bubuksan mo yung palda niya, tapos papasok ka doon sa pagitan ng kanyang dalawang hita habang siya ay tulog. Yon ang kultura ng mga Hudyo. At yon ay very respectable at very commendable yung ginawa ni Ruth na yon, na inutos ni Naomi na kanyang biyanan. Ginawa ni Ruth yon, buong ingat siyang pumunta habang madilim pa at nagpunta siya doon sa bahay ni Boaz. Iniangat niya yung palda ni Boaz at isinaklob niya sa kanya at siya'y yumuko o nagpatira pa doon sa paanan sa pagitan ng hita ni Boaz. You will see that this is bastos from the point of view of Filipino culture. Pero sa kultura ng mga Hudyo, this is very commendable, very respectable, sapagkat si Boaz ang pwedeng mapangasawa ni Naomi na balo ng kanyang kamag-anak. Ito ay Goel system, a kinsman redeemer. I-redeem mo ang balo ko para magpatuloy ang lahi kay Ruth na balo nung kanyang kamag-anak na matanda sa kanya. Kakaibang kultura. Kailangan maunawaan natin ito upang nang sa ganon ay tama ang magiging interpretation natin at hindi ayon lamang sa ating pagkaintindi. Interpret the passage of the scripture according to cultural, geographical, and historical background of the text. And then the sixth principle, which is the last principle, interpret the Bible by itself. Interpret the passage of the Bible because the Bible will interpret itself. Naintindihan natin to sapagkat maraming mga bagay na malabo sa Bible. Pero yung malabong area na yon o malabong passage na yon sa Bible
ay ini-interpret din ng Bible sa ibang part, sa ibang books ng Bible. Halimbawa, maraming passage sa Old Testament na maintindihan mo lamang yun kapag nabasa mo ang New Testament. Because the Old Testament find their fulfillment in the New Testament. At yung New Testament nakatago sa Old. Kaya pag binasa mo ito, makikita natin, uy, the Bible is a union of two epochs, two eras, two covenants, two agreements, so that when you read one, you cannot read it in completion until you read the second part. Katulad ng mga promises and prophecies ng Old Testament na natupad sa person and ministry of Jesus. Maraming bagay ang dapat na ipaliwanag ng Bible at hindi niya iiwanan na malabo yung part na yon nang hindi niya ipinapaliwanag sa ibang bahagi. Mahalaga yon na naintindihan natin, huwag yung sinasabi natin na trabaho ng ilang mga kulto na proof texting, kuha dito ng passage para i-prove nila yung kanilang doctrine. Proof texting yon. Hindi natin ginagawa yon. Lagi nating tinitingnan na the Bible is sufficient in itself. But in the case, kung may nakita man tayo na walang explanation, yung isang passage ng Bible at napakalabo talaga niya, well, ano sabi ng Deuteronomy? The revealed things belong to us, but the hidden things, the secret things belong to the Lord. Doon na tayo at hindi tayo pwedeng maggawa ng doktrina na sasalungat sa existing na mga doktrina ang itinuturo ng 66 books of the Bible. The 66 books of the Bible ay pag pinagsama-sama mo yan, napaka-consistent niya. Consistent enough for the Bible to interpret itself. Ilan dito sa mga napakaselan at major doctrines natin is salvation by faith alone. Major doctrine po natin yan. By faith alone. No human efforts, no merits of human works. Jesus is the only Savior. No one else except Jesus. Only name given under heaven. The triunity of God. The triune God. Same essence, one God in essence, and three separate personalities. Separate persons, separate personalities, but the same essence. All men are sinful. Walang exceptions. The priest, the pope, pastors, Pharisees, bishops, etc. We are all under the curse of sin because all have sinned and fall short of the glory of God, and the death is the wages for sin. Jesus is coming again. Another major doctrine is the Holy Spirit is God. He is a person. He is not just a power. He is a person and He is God. He is the third person of the Trinity. Must be recognized as co-equal, co-substantial, co-essential with the Father and the Son. Marami pang iba. So we have salvation by faith, Jesus is God, the triunity of God, all men are sinful, salvation by faith alone. Pag samasamahin natin yung mga major doctrines na yan, hindi dapat mahaluan yan ng ibang mga teachings na bunga ng maling interpretation. I hope na itong ating 6 na mga principles of interpretation ay magagamit natin ito sa pag-explain ng mga texts o mga messages na ating dinadala for pastoral purposes sa ating mga constituent. Let's abide by this principle. Kapag we practice only within these parameters of these principles, hindi po tayo mapopolse call. Hindi tayo magiging kulto sapagkat mga safe ground ito paano i-interpret ang salita ng Panginoon. So yun lamang po at I just pray that we will benefit from these general principles. Next time po, kung meron kayong comment, just click sa comment at sabihin niyo for clarification or addition, extension, we can do that. Thank you very much.